ganito talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan dahil linggo. So maaring maraming diyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema diyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago, saka yung matindi dyan, yung kasama nila na Makabayan Black ng mga komunista. Meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista, yung rally na yan. Gusto nila matulad tayo sa Nepal, sa Indonesia at may kaguluhan. Yan ang ayaw namin sa United People's Initiative. Dapat, kung ano man protesta tayo, dapat umaayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa Batasang Pambansa, 3 araw na protest rally kung saan napapaba natin si Speaker Martin Romualdez. Sa darating po na September 21 po na isang malawakang protesta po sa bansa, ano kayang magiging senaryo nito? Hindi ho ba ito magiging tulad ng Nepal at Indonesia? Dahil nga iba-ibang grupo yung magsasagawa ng protesta, hindi natin alam kung ano pong possible na mangyari dyan sa araw na yan. Yung sa kasi ganito talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan dahil linggo. So maaring maraming diyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema diyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago, saka yung matindi diyan, yung kasama nila na Makabayan Black ng mga komunista. Meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista, yung rally na yan. Gusto nila matulad tayo sa Nepal, sa Indonesia at may kaguluhan. Yan ang ayaw namin sa United People's Initiative. Dapat, kung ano man protesta tayo, dapat umaayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa Batasang Pambansa, 3 araw na protest rally kung saan napapaba natin si Speaker Martin Romualdez. Opo. At ito'y magpapatuloy hanggang sa September 21, General. At may mga iba pang mga kasundaluhan o kapulisan na dati ang makikilahok. Inaasahan natin makikilahok po sa protesta na yan laban sa korupsyon. Totoo yan, dahil kami rin, tuloy-tuloy pa rin kami, di ba? Pang 5 araw na namin ito ngayon, hindi na namin titigilan ito. Marami tayong ginagawang protesta rin. So, standby lang kayo. Baka anytime may mga sorpresa. Opo. Kasi parang lumalabas, maraming mga variables na tayong nakakalap eh. Opo. So, talaga, medyo volatile, medyo tense, very tense ang situation. Opo. Sa kabilang kampo, ang sinasabi nila, magpoprotesta sila laban sa katiwalian at hindi po sila mananawagan ng pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa grupo po ninyo, General, at sa iba pang mga kasamahan po ninyo, ano po ang specific na panawagan po ninyo? Ang pinapanawagan namin, dapat talaga panagutin yung mga involved dyan sa matinding korupsyon, pagnanakaw, pandarambong ng mga pera ng taong bayan. Kasi galit na. Yung mga nagtsatsagadan na mamasada araw-araw para lang may pampakain sa pamilya. Kita mo, saan galing yung mga ninanakaw nila ngayon? Galing din sa taong bayan yan. Galing sa mga inutang ng gobyerno na taong bayan din na magbabayad. Samantalang nahirapan, maraming nagugutom, may mga namamatay sa baha. Nagpapakasawa, nagpapakatampisaw sa kayamanan, sa karangyaan itong mga congressman na ito. Opo. At ngayon nga ay may bago ng speaker ang Kamara. Sa tingin po ninyo, magkakaroon po ng pag-asa sa pagtugon o paglaban sa korupsyon, lalo na itong flood control at mga insertions na sinasabi patungkol lang po sa budget natin? Yung pinalit naman kasi nila, kapareho din nila eh. Hindi yun ang gusto ng taong bayan. Dati ipakita talaga kung may kaukulang pagbabago dyan, ipakita na total overhaul dyan sa Congress na yan. Hindi lamang po sino yung mga kampi nila, hindi yung mga ganon din ang ginagawa, ayun din nila. So cosmetic changes lang, para make-up lang yung mga yan. Ganon din yung mangyayari dyan. Corruption pa rin yan. Opo, General, may buntag sir. Si MJ po ito. Sir,
Hey, yeah, good morning. Magandang umaga sa iyo. Morning, sir. Yes, sir. At ito pong mga nangyayari ngayon, lalo pa yung September 21, meron po bang ring mga bulong kayo na nakarating sa inyo? Mga informasyon na nakarating na kung magkalabuan at magkagulo, martial law ang pantapat dito sa mga issue ng korupsyon, General? Yeah, may mga lumalabas na ganyan, ano? Kaya nga, sumusubaybay lang kami, nakikirinig, makikiramdam. Kasi nga, sa kalat namin, guguluhin talaga yung ano na yan. Guguluhin yung mga rally na yan para merong dahilan para magkaroon ng martial law. Parang ganon. So, nakalat namin na may mga binayaran na silang tao dyan, mga galing dyan sa may Paseco, na magmamaskara, may mga dalang kung ano naman mga bato dyan sa mga bag. Ganun ang mangyayari. Guguluhin talaga yan. Opo. At sir, dito pa sa usapin ng timing, no? Dahil marami tayong nakakausap na mga kababayan na may may concern din sa ating pamahalaan. At sinasabi nila, timing is the key. Itong timing ngayon, sir, na nakikita po ninyo, ito na ba yung sinasabi na susi para po makamtan ng masang Pilipino ang hustisya sa paggamit po sa kaban ng bayan, General? Ano lang to, ito lang, pagpapatunay na ipinaparamdam, ipinapakita ng ating mga taong bayan ng kanilang hindi lang pagkadismaya, kundi yung puot at galit sa nangyayaring ganito, na nakawan. Okay? So, ang mangyayari dyan kasi, siyempre, ang problema dyan, hindi pa, dahil iba-ibang sektor, iba-ibang political party ang nag-organisa. So, kanya-kanya. Kaya ito yung pagkakaiba namin sa United People's Initiative. Ang aming United People's Initiative ay inisyatibo ng mga tao. Wala kaming kasama dyan ng mga papakilalang politiko o yung anong church, anong tribo, anong kultura. Kami, open lahat kami. Pero maraming mga iba-ibang religion dito, iba-ibang lahi, iba-ibang kultura, iba-ibang trubo, iba-ibang political party. Pero sama-sama ito, walang ibang layunin kundi ito nga sa korupsyon. Opo, General, yeah. Sa issue po ng pamamahala at politika, batid namin, sir, na kayo po ng mga dating officers, retired officers, and ng mga at kawal ng Philippine Military Academy at ng AFP, hindi po kayo basta-basta nagsasalita at lumalantad sa mga issue sa mga current na issue ng bansa. Pero sir, kamusta po ang komento o ang panig po ng mga retired officers? Nakausap namin for one si former AFP Hermogenes Esperon, former AFP Chief of Staff, at sinabi niya na lahat ng mga produkto ng PMA ngayon, magkaiba man ang stand sa politika, nagkakaisa po sa laban na ito kontra korupsyon. General. Totoo yan. Ano? May mga iba-iba rin paniniwala kasi may mga ibang kuwan dyan. May mga ibang alliances o mga affiliations despite na isang pinanggalingan namin sa PMA, mga graduate. Pero isa ngayon yun, isa yung damdamin tulad dito sa matinding korupsyon. Hindi ito ordinaryong korupsyon. Kung talagang sindikato sa gobyerno ng mga matatas na tao, naubos na yung pera ng taong bayan. Trilyon-trilyon na, hindi na milyon at bilyon, kundi trilyon. Opo, sir. Opo, General, go ahead po. Yeah, yun sinasabi ko. Yung alumni ng mga PMA, maski na yung mga hindi lang alumni ng PMA, pati lahat ng sources of commission, pati yung mga sundalo at pulis, mga ordinary pulis, galit na galit. Pinipigilan nila dahil bilang mga sundalo, kami rin, pinipigilan namin. Ako lang yung nagsasalita, pero damdamin talaga namin, panagutin talaga sila. Ayaw na namin ng violence, ayaw na namin ng kaguluhan, ayaw na namin may nasasaktan na mamatay. Sir, ano po itong nakita ko po yung Facebook post po ninyo at parang lumalabas na yun nga, yung alab ng damdamin ng mga aktibo sa serbisyo. Ay nakikisimpatya po, kagaya nito. Meron pong statement si Southern Luzon Commander, Lieutenant General Cirilo Balauro, at kanya pong kinundin na, yung korupsyon na nangyayari ngayon sa pamahalaan. And sabi niya, and I quote, "The Southern Luzon Command, SOLCOM, stands with the Filipino people in demanding accountability in the multi-billion peso flood control corruption scandal. As an institution committed to the nation's long-term stability and integrity, SOLCOM reaffirms its duty to protect communities
and uphold the rule of law. Dagdag niya pa, General, our soldiers together with our citizens have worked to counter insurgency and foster secure and peaceful communities, paving the way for our nation's journey toward prosperity. Ano mo sasabi mo dito, sir, sa naging pahayag ng commander ng SOLCOM? Okay, maganda yung direksyon, mga sinasabi niya na panagutin. Tama yun, ano? Kaya lang, in a very strong word, dapat hindi lang yung mga publish na ganyan. Kung nagsulat ko sino man yung mga writer na yan, ano? Dapat, kaya meron kami sulat kay General Bronner. Ito, nandito kami sa Gate 4 ng Campo Aguinaldo mula nung kahapon. At ina-arrange namin yung meeting namin, itong grupo namin kay General Bronner para pakiusapan siya na mag-issue ng yung mas mabigat na statement na dapat panagutin itong mga salarin, mga mandarambong na ito. Hindi lamang yung ordinaryong mga ganyan, investigasyon o yung mga ganyan na accountability yan. Dapat in very strong words, magpa-press conference siya dyan. Tawagin niya lahat at in very strong words at the chief of staff. Sabi niya, titigil niyo na yan, panagutin niyo mga yan. Ganun dapat ang mga pananalita ngayon. Hindi na pwede yung mga press release na yan. General, iba po kasi ang point of view ng isang dating general ng Armed Forces. Kayo po bilang former Major General ng Philippine Air Force, ano ang role, sir, ng Armed Forces sa ganitong mga sitwasyon based on experience? Hindi. Ang talagang role ng Armed Forces, as is sa ating konstitusyon, ay protektahan ang taong bayan. Okay? Ito na yung sinasabi ng taong bayan eh. Matinding korupsyon. Ito na yung galit na galit ng mga tao. Kaya dapat, dapat yung Armed Forces din, panigan nyo na yung mga taong bayan. Hindi naman sinasabing magkudita ka dyan, pero iparamdam mo lang, ipakita mo na nakikiisa ka sa damdamin sa puot ng mga taong bayan. Ganun yun. Opo. Sir, ano po ang panata ng United People's Initiative? Ano po ang mga plano ninyo? At ano po ang panawagan ninyo sa ating kapwa Pilipino? Nanonood po sa inyo ang buong mundo at nakikinig sila, sir. Okay, ang gusto natin, yung presidente mismo, sinasabi niya, kung hindi lang ako presidente, sasama ko dyan. Ibig sabihin, magandang statement din yun, di ba? Na talagang nararamdaman niya, nakikita niya, na talagang galit na yung mga taong bayan. Kaya nga siya mismo magpuprotesta. Ngayon, hindi lamang dapat ganun. Talagang gusto namin, panagutin talaga yung mga immediate, hindi na yung normal na sitwasyon ito. Ibang sitwasyon to nangyayari sa atin ngayon. Kaya dapat panagutin niya. Meron ba makulong kaagad dyan? Ipakita niya na may makulong, may managot. Yung isa doon, yung sinasabi nilang pasimuno, si Congressman Saldico, di gawa niya na para makauwi na may balik yan dito. Panagutin. Isolin yung mga ninakaw na trilyon-trilyon. Ganun yun. Para yung mga tao maibsan yung kanilang puot at galit. Opo, dalawa na lang po, General. Promise. Sir, ano po ang mensahe ninyo sa mga retired officers, mga kabaro po ninyo, mga kabalyero, bunga po ng Philippine Military Academy sa mga nangyayari po ngayon na issue ng korupsyon sa ating bayan? Alam, gising na gising. Yung kanilang damdamin talagang hindi man sila openly, individually na tulad ko na nagpapahiwatig ng kanilang pagkagalit. Pero isa ang damdamin namin, galit na galit kami. Okay? So again, hindi lamang yung mga graduate sa PMA, yung graduate ng Officer Candidate School, yung mga reserve, recommission, yung ating mga enlisted personnel, yung mga sundalo, mga pulis, lahat yan ay galit na galit. Kaya dapat yung gobyerno natin, yung ating Pangulo, gumawa ng bagay para hindi na ito sumabog. Ayaw natin na may kaguluhan, na may mga bloodshed. Sir, pinal po ninyo na mensahe, nanonood sa ating mga kababayan, lalo na sa mga active na kawal ng AFP, sila po ay ating mga kasama, sila po ay ating mga kaibigan, at naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng ating sandatahang lakas. Okay, yung ating armed forces, be the protector of the people as stated in our Constitution. Ito na sinasabi ng taong bayan. So makinig kayo, alam ko nakikinig sila, alam ko nararamdaman nila, taong bayan din naman sila, although naka-uniforme sila. So ganon, dapat makisa sila sa taong bayan.